Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong mga idol sa patuloy sa pagsuporta sa ating YouTube channel JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1061. Ang mga salita ni Finn ay nagpakita kay Simon at sa mukha ng kanyang pamilya sa kakilakilabot na mga ekspresyon. Ang pamagat ni Finn bilang prinsipe ng pamilyang Yates ay hindi para ipakita. Sinasabing nag-aral siya sa universidad na itinatag ng Southlight General ang kagawaran ng pulisya, at naging kampyon ng ilang beses sa laban ng pulisya sa liga habang siya ay nandoon. Kahit na hindi siya ang tipo na itapon ang isang suntok, kung talagang ginawa niya ito, tiyak na mapaparalesa niya o kahit na pumatay sa kanyang kalaban. Ang pamilyang Yates na nagpapadala kay Finn Yates upang tulungan ang Regency ang kanilang negosyo at ipakita sa oras na ito na sapat na patunay na tapos na si Harvey. Sa sandaling ito, ang pagkuha ng paglumpo sa kanya ay tila isang hindi gaanong kahalagahan. Maaaring pilitin si Harvey na mabuhay sa huling kalahati ng kanyang buhay sa likod ng mga rehas pagkatapos ng pagdurog. Isang kapalaran tulad niyon ay tiyak na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Sa pagtingin sa nagyayellow na ekspresyon ni Harvey, ipinapalagay ni Finn na natatakot si Harvey. Lumapit si Finn kay Harvey at binigyan ng mahinang sampal si Harvey sa pisngi. Napuno ng pangungutya ang kanyang mukha. Dahil mas marami kami o mas kaunting mga kamag-anak, ito ang aking huling babala. Pupunta ka sa Regency Enterprise sa punong tanggapan at lutisin ang bagay na ito sa CEO. Pabala ko sa iyo bago mag-alas 12 ng hating gabi dapat nandoon ka na. Kung hindi, makikita mo kung ano ang susunod na mangyayari. Tuldok. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, gumawa ng pag-alit na kilos si Finn gamit ang kanyang kamay at umalis kasama ang mga inspector. Bago umalis si Jacob, lumingon siya upang tingnan si Harvey na may panunuya na sulyap at sumanya sa isang daliri na paghiwa sa buong leeg niya. Ang kanyang tingin pagkatapos ay nakarating sa kay Mandy. Ang itsura niya sa kanya ay parang ang kanyang mga kamay na galit na gumagala sa buong katawan niya, na hinawakan siya. Umiwas si Mandy, dinila ni Jacob ang kanyang mga labi sa pag-asa, na para bang gagawin niyang makuha ang gusto niya sa gabing iyon. Itinulak ng kanyang hitsura si Mandy sa kawalan ng pag-asa. Kilala niya ang pamilyang Warner ay hindi kailanman papakawalan ang kanyang kapatid na babae. Nawala ang paunang galit ni Mandy, nang umalis sina Jacob at Finn kasama ang iba. Si Lillian ay lumingon kay Harvey at sumigaw pa siya. Ginamit niya ang bawat solong sumpa na maisip niya. Sa kanyang mga mata, lahat ng nangyari noong araw na iyon ay dahil sa pagkaladkad ni Harvey sa buong pamilya kasama niya. Ang pamilyang Yates ay may kaunting mga reklamo tungkol sa kay Mandy dahil sa nangyari dati. At ngayon, lumitaw ang Regency Enterprise. Siya ay hindi kayang bayaran ng pamilya ang maraming tao. Malamig na binuksan ang usapan ni Simon. Harvey, kahit marumi ka, lalaki ka pa rin. Tulad ng sinasabi, dapat sagutin ng isa kung ano siya sa kanyang sarili. Dahil ikaw ang naging sanhi ng gulo na ito, ikaw ang dapat ang pupunta sa Emperor Clubhouse at lutisin ang lahat. Kahit na mabugbog ka sa kamatayan sa proseso, ikaw ay dapat na pumunta. Ngunit mabilis na umiling si Mandy. Darling, dapat huwag kang pumunta. Ang Emperor Clubhouse ay kabilang sa Regency Enterprise. Walang nakakaalam kung mamatay ka doon. Hinila ni Lillian si Mandy, na sumisigaw, maglilingkod sa kanyang libing ng tama kung namatay siya. Makakakuha ka ng ibang asawa kapag siya ay patay na. Sinasabi ko sa iyo, Harvey, maaari kang makakuha ng diborsyo ngayon, o mahaharap mo ang mga kahihinatnan sa iyong sarili. Nagpakita si Lillian ng pagpapasya na hindi kailanman nakita bago mula sa kanya. Huwag kang mag-alala, pupunta ako. Sasamahan kita. Nabalisa si Mandy. Hindi na kailangan. Malutas ko ang problemang ito. Magtuturo ako ng magandang aralin kay Jacob. Ang mukha ni Harvey ay kasing lamig ng yelo, sa pakikinig sa kanya. Malapit ng himetean si Mandy, bakit siya pa rin ay nagsasalita ng ganito sa puntong ito? Mayroon bang anumang kahulugan dito? Ngumisi sina Lillian at Simon.
Sige na, gusto kong makita kung anong aralin ang gagawin mong ituro sa kay Jacob. Panigurado, kapag namatay ka, sisiguraduhin kong bibilhan ka ng isang site ng libing kasama ang aking personal na pagtitipid. Ika-12 oras ng hating gabi, sa Emperor Clubhouse. Ang lugar na ito ay pag-aari ng Regency Enterprise, at sarado para sa gabi. Si Finn Yates ay iniwan na sa mga benepisyo na ibinigay ni Jacob. Sa paraang nakita nila ito, kailangan lang nilang takutin at medyo makitungo sa kanila sa mga Zimmers. Hindi na kailangan para si Finn na talagang magpakita. Di nagtagal, dumating si Harvey. Tanging ang live-in son-in-law ang dumating. Hindi na mahalaga, matutulog ako kasama ang kanyang babae pagkatapos sa pagdurog sa lahat ng kanyang mga paa. Nagsalita si Jacob ng walang awa. Marunong siyang pahirapan ang kaluluwa ng isang tao at himukin ang taong iyon sa isang buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Nang pumasok si Harvey, isang dosenang security guard ang agad na nakapaligid sa kanya. May isang taong mabilis na naglock ng lahat ng mga bintana at mga pintuan sa gusali, pinipigilan siyang umalis at mula sa anumang mga tunog o sigaw upang tumagas palabas. Walang sino man ang inaasahan para si Harvey na lumakad ng walang pag-aalaga sa mundo. Umupo siya sa harap ni Jacob, at ibinuhos sa kanyang sarili ang isang baso ng pulang alak. Natigilan ang kanyang mahinahon na ekspresyon si Jacob. Nakita lamang ni Jacob ang ganitong uri ng pag-uugali sa mga mayaman na katutubo. Paano nagkaroon ng mga pamamaraan na katulad nito ang isang live-in-in-law? Ang pamilyang Yates ay ang isang sumusuporta sa Regency Enterprise. Si Harvey ay humigop ng pulang alak, pagkatapos ay iwinaksi ito sa lupa, na puno ng paghamak. Ang kalidad ng inumin ay kakilakilabot. Hindi siya mahilig dito. Lumala ang ekspresyon ni Jacob. Tiningnan niya sa isang malamig na sulyap si Harvey. Paano kung sila? Paano kung hindi sila? Ngumiti si Harvey. Kung iyon ang kaso, masasabi ko lang na may nakuha kang bangkus ng mga walang silbi na tao bilang iyong suporta. Hindi ibig sabihin ay wala ka ring silbi. Kung hindi, pagkatapos ay magtatanong pa ako. Sino pa sa Southlight ang tutol laban sa akin maliban sa ganap na bulag na pamilyang Yates? Nang naririnig ang mga salitang iyon, hindi na mapigilan ni Jacob ang kanyang kasiyahan. Pinalaki niya si Harvey ng maikli habang sumabog sa tawa. Harvey York, wala kang talento para sa anumang bagay, ngunit sigurado ako na mahusay ka sa pagbabluff katulad ng bagyo. Kung hindi ako nagpatakbo ng isang background check sa iyo, maaari ako talagang matakot. Sige, sapat na ang pagbibiro. Sinabi ko na sa iyong asawa ang mga kondisyon. Magsusumit ka ba ng masunurin? O gusto mo akong gawin ito para sa iyo? Kaya't sinasabi, si Jacob ay nagsiwalat ng isang makasalanang hitsura. Nagkibit balikat si Harvey at sumagot ng mabuti, ako ay nandito upang sabihin sa iyo na nagbago ang mga kondisyon. Pupunta ka ba sa pagluhod at paggapang, at pagkatapos ay sirain ang iyong sariling mga bisig? Kung gagawin mo iyon, maliligtas ko ang iyong mababang buhay. Kung tumanggi ka, hindi ka na makakakuha pa ng pagkakataon mamaya kahit na sinubukan mo. Ang mga salita ni Harvey ay nagpukaw ng galit ni Jacob. Sigurado ka na may mga bayag ka. Maglakas loob ka sa akin na sabihin at basagin ang sarili kong mga braso. Ang ulo mo ay walang laman. Masisira ang mga bukong-bukong mo ngayon bata. Gusto ko siyang bawian ng kanyang pangunahing pangangailangan para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa kanyang utos, ang mga security guard sa buong paligid ay nagmamadaling patungo sa kay Harvey kasama ang kanilang mga electric baton. Boom! Sa sandaling iyon, ang pintuan ng selyadong sarado ay biglang sinipa pabukas. Sa isang split seconds, isang pangkat ng mga mandirigma sa itim na kasuotan ang nagmamadali pasulong. Si Tyson Woods ay nagdala sa kanyang piling tao na subordinate sa kanya. Hindi mababa sa isang minuto, ang lahat ng mga security guard ay nakahiga na sa lupa, binawian kahit na ang lakas upang sumigaw. Ang tanawin ay nakagulat kay Jacob, paano ang napakaraming mga mandirigma dito? Tumayo si Harvey at nagbuntong hininga. CEO Warner, binigyan kita ng isang pagkakataon.
Nang matapos na si Harvey na makipag-usap, inabot niya at hinawakan ang buhok ni Jacob, pagkatapos ay hinampas ang ulo ni Jacob laban sa mesa ng marmol. Sa pamamagitan ng isang putok, basag ang lamesa ng marmol. Ang dugo ay damaloy sa buong mukha ni Jacob bago siya hinimatay. Mahinahon na inutusan ni Harvey, gisingin siya, pagkatapos ay sirain ang lahat ng kanyang mga paa. Tiyaking bawian siya ng kanyang pangunahing mga pangangailangan para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Opo, Ginoo, yumuko si Tyson at tinanggap ang utos. Isang subordinate ang kinuha ang isang palayok na kumukulong mainit na tsaa at kaagad na ibinuhos ito sa buong mukha ni Jacob. Si Jacob ay muling nakakuha ng malay sa gitna niya na pag-iyak, lumiligid sa lupa. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang mga braso at binti ay ganap sa lugar na nasira isa-isa. Nang matapos ang lahat, hinimatay na si Jacob minsan pa. Ang baho ng kanyang bituka at pantog na tumutulo sa kanya. Ginamit ni Harvey ang kanyang suit upang linisin ang nag-iisang sapatos niya, may paghamak na nakasulat sa buong mukha niya. Pagkatapos ay lumingon siya sa paligid at umalis. Siyempre, nang makarating si Harvey sa The Gardens ang paninirahan ng Zimmers, na nag-aalala na parang may sakit, lahat sila tumayo sa pagkabigla. Automatikong tinanong ni Lillian, "Harvey, hindi ka ba umalis?" "Ginawa ko, at nalutas ko ang lahat." Panigurado, si Jacob ay hindi na niya tayo bibigyan ng problema, si Harvey na mahinahong sagot. Si Harvey ay hindi nagbubuga ng walang kabuluhan. Paano papukawin ni Jacob ang anumang mga problema kung hindi siya maaaring makadalo sa kanyang pangunahing pangangailangan? Talaga, paano mo ito nalutas? Hindi ba si CEO Warner ay binigyan ka ng isang mahirap na oras? Hindi makapaniwala si Mandy sa narinig. Ngumiti si Harvey. Hindi lamang niya ako binigyan ng mahirap, siya ay tinrato pa ako sa isang tasa ng pulang alak. Nagkaroon kami ng isang palakaibigang pakikipag-usap, pagkatapos ay sa wakas nalutas ang problema. Nakatitig si Mandy kay Harvey ng kainahinala, ngunit nakikita niya na hindi man nasugatan at parang inilagay siya sa kadalian. Kasabay nito, sa tirahan ng Yates, tumingin si Keith sa orasan sa dingding, nakangiti. Paano ang mga bagay? Ginawa ba ni Jacob ang iniutos namin na lumpuin si Harvey? Ama, hindi ito dapat malaki tulad sa isang problema. Mayroong 100 mga security guard na kasama si CEO Warner. Gaano karaming mga tao ang kailangan nating alagaan para lamang sa live-in son-in-law na iyon? Sinabi ko sa kanya na magpadala sa amin ng isang video para masisiyahan tayo bago ako umalis. Hindi ako sigurado kung bakit wala pa ang footage. Bigyan mo ako ng 1 minuto upang tawagan siya. Habang nagsalita si Finn, kinuha niya ang kanyang telepono. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon ng marahas. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pinalo si Jacob at na-hospital. At ang kanyang mga pinsala ay mas malala kaysa sa kanyang anak. Siya ay walang paraan upang dumalo sa kanyang pangunahing mga pangangailangan para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Naghang ng telepono si Finn, hindi makapaniwala sa kung ano ang mayroon siyang narinig. Ang Regency Enterprise ay itinuturing na isa sa mga nagsusuporta ang pamilyang Yates. Natalo si Jacob Warner hanggang sa kung saan hindi siya maaaring dumalo sa kanyang pangunahing pangangailangan ay isang hindi kapani-paniwalang kahihiyan sa mga Yates. Si Keith at Finn, kasama ang iba pang mga Yates, ay tumungo sa Buckwood Hospital ng mabilis hanggat maaari. Ang buhay ni Jacob ay wala na sa anumang panganib, ngunit siya ay nahulog sa isang koma sa loob ng kaunting oras. Ayon sa doktor, dapat nakaranas siya ng matinding pagkabigla bago nang hihina. Nang makita ang nakalulungkot na estado ni Jacob, nanginginig si Keith sa galit. Ito ay isang kakulangan na ginugol ng mga Yates ang pagsisikap na kumalap. Gayunpaman, tumagal lamang ng isang maikling sandali para sa kanilang kakulangan na lumiko palabas tulad nito. Ang dignidad ng pamilya ay lubos na tinapakan. Sa lahat ng mga tao, siya ay pinakamahusay sa kay Harvey York. Galit na galit si Keith, nanginginig ang kanyang katawan, ang live-in na manugang na iyon. Isa siyang peste.
Isang masunurin na pinapanatiling tao na palaging sumasalungat sa pamilyang Yates. Kung hindi natin siya haharapin sa lalong madaling panahon, hindi tayo magiging isang first-rated na pamilya. Si Finn ay nanatiling kalmado at sinabi, "Ama, kahit na ang mga security guard ni CEO Warner ay lahat iyon na mahusay, malinaw na higit pa si Harvey. Paanong may kakayahan siyang ganito? Meron ba siyang nakatagong background o ilang suporta sa likod ng mga eksena?" Si Keith ay tumawa. "Tinanong ko na ito, ngunit driver lang siya ng ilang malaking shot. May nakakita sa mga gangster na naruroon sa Emperor Clubhouse. Malamang na ginamit ni Harvey ang kanyang mga koneksyon. Kung hindi, paano siya maaaring maging isang kalaban para kay Jacob? Paggamit ng mga koneksyon sa mga nagkakagulong mga tao. Ito ay isang mahusay na bagay." Kung inang agad ang mga mata ni Finn. Ang pamilyang Yates ay ang peste ng mga gangster. Hindi natin alam kung paano singilin ang marumi na ito at ipadala siya sa kulungan dati, ngunit natapos na siya ngayon na nagpadala siya ng mga gangster upang gawin ang kanyang mga aksyon. "Ama, iwanan mo lang ito sa akin. Gagawin ko siyang nanghihinayang sa ginawa niya ngayon." Malamig na sagot ni Keith, "Tandaan, kailangan mong maging mapagpasyahan sa iyong mga aksyon. Huwag magpakita ng anumang awa. Kung hindi, ang dignidad ng pamilya ay hindi magtatagal." Di nagtagal, narinig ni Mandy at ng kanyang pamilya ang tungkol kay Jacob na kasawian. Lahat sila ay nabigla ng lampas sa paniniwala. Iyon ba ang tinatawag na friendly talk ni Harvey? Pinugbog niya ang isang tao sa estado na ito, pagkatapos ay tinawag pa niya itong palakaibigan. Anong uri ng sakit na biro ito? Ikaw, paano ka makakagawa ng ganito? Sa tingin mo ba malulutas mo lang ang lahat sa pamamagitan ng pagbugbog sa mga tao? Galit na sigaw ni Simon sa kay Harvey, ngunit doon sandali siya ay medyo may takot na kay Harvey. Si Jacob ay na-hospital ng taong ito, pagkatapos ng lahat. Sino ang makaalam kung kailan siya tatalunan ni Harvey? Si Mandy ay nababalisa na lampas sa paniniwala. "Harvey, paano mo magagawa ang isang bagay na ito ng sobra? Naisip mo ba ang tungkol sa mga kahihinatnan ng iyong kilos? Kung ang Regency Enterprise ay habulin ka kahit ano pa, ano ang pinaplano mong gawin? Ikaw ba ay talagang nais mong mabuhay ang iyong buong buhay sa likod ng mga rehas?" Nakipag-ugnay si Mandy kay Keith. Sa kabilang panig ng telepono, si Keith ay tumanggaw ng malupit, "Mandy, hindi naman masama ang asawa mo. Hindi ko kayang maniwala siya na talagang nakakuha siya ng isang tao upang talunin si Jacob hanggang sa puntong hindi siya maaaring dumalo sa kanyang pangunahing pangangailangan ngayon." Tumawag pa siya ng isang grupo ng mga gangster upang gawin ang trabaho para sa kanya. Ito ay labag sa batas. Dahil tinawag mo pa akong tiyuhin, hayaan mo akong bigyan ka ng babala. Kumuha ng isang diborsyo. Kung patuloy kang makasama sa ganito, ang iyong buong buhay ay masisira. Maingat na sumagot si Mandy, "Uncle, maaari mo ba kaming tulungang lutasin ang sitwasyon? Handa akong magbigay ng 10% ng shares ng kumpanya para dito." Tumawa lang si Keith. Ang pakay niya ay ang pumalit sa buong kumpanya. Siyempre hindi siya makatingin sa mata sa isang 10% na shares lamang. Malamig niyang sinabi, 10%. Sinusubukan mo bang magsuhol ng isang pulubi? Sabihin mo kay Harvey na maging handa at magbayad para sa kung ano siya ay tapos na. Agad na naghang ng telepono si Keith, hindi inaasahan ni Mandy na si Keith ay walang awa. Siya ay hindi sigurado sa kung ano ang gagawin sa ngayon, at natatakot na si Harvey ay maaaring itapon sa likod ng mga rehas. Pumunta si Harvey sa kanya at pinunasan ang isang patak ng luha sa mukha niya. Sinabi niya ng buong kumpiyansa, "Darling, panigurado. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan sibil lamang. Ang pulis ay hindi kikilos kung ayaw ng kabilang partido na ituloy pa ang bagay na ito." Ang mga mata ni Mandy ay nabuhayan sa sandaling ito. "Tama ka, wala silang magawa sa iyo kung tumigil sa pagreklamo sa iyo si CEO Warner, wala kang pananagutan." Pagkatapos nito, tumawag si Mandy kay Halsey Lowe sa San Francisco para sa tulong. Si Halsey ang pangkalahatang tagapamahala ng San Francisco, ang sangay para sa Sky Corporation.
Mas marami siya o mas kaunting magkaroon ng background at koneksyon upang makatulong. Kung ang Sky Corporation ay handang magpakita at magkakasundo, ang bagay ay mag-de-escalate agad. Nabigla si Halsey nang marinig niya ang balita, nasa gitna siya ng kanyang pagtulog. Siya ay agad na sumakay ng eroplano patungong Buckwood ng gabing iyon upang kumatawan sa Sky Corporation at mamagitan sa nangyari. Kinabukasan, maagang umaga, sa pasukan ng Buckwood Police Station, si Finn ay ginawang dalhin ang higit sa 100 may kakayahang mga inspector, handa na itapon si Harvey sa likod ng mga rehas. Pagkatapos nito, ang unang in-command ng Buckwood Police Station ay dumating, si Yannick Beeson. Kabanata 1065. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Si Yannick Beeson na sinabi, na nakasimangot. Alam niya kung sino si Finn, at kung bakit hindi niya ginawang maglakas loob na maging mahirap sa kay Finn. Magalang na sumagot si Finn, Chief Inspector, doon ay may mga gangster na nagdudulot ng problema sa Emperor Clubhouse. Ganap niyang nilumpo si CEO Warner mula sa baywang pababa. Inihahanda ko ang aking mga kalalakihan upang kunin siya rito at maglilingkod sa katarungan. Lumalim ang pagsimangot ni Yannick. Tinanong niya, bakit ka magdadala ng napakaraming mga kalalakihan para sa tulad ng isang bagay na walang kabuluhan? Kumuha ka lang ng ilang kasama. Kailangan kong gamitin ang natitira. Si Finn ay natigilan, pagkatapos ay tahimik na sinabi, Chief Inspector, sinabihan ako ng ama na gawin ito. Bumantong hininga si Yannick. Finn, hindi naman ako sa kawalang respeto sa iyo. Ngunit may isang malaking bagay ang mangyayari sa Buckwood ngayon. Alam mo ang pagbabago sa Southlight ang puwersa ng militar, tama. Ang susunod na first in command ay malapit nang dumating sa paliparan. Ang ating mga kalalakihan ay kinakailangan doon para sa mga kadahilanang pangseguridad. Ano, nangyayari na ngayon? Pagkatapos ikaw dapat ay kunin ang karamihan sa kanila, mag-iwan lamang ng kaunti para sa akin. Natigilan si Finn, ngunit hindi siya naglakas loob na pigilan si Yannick. Nang umalis si Yannick kasama ang mga kalalakihan, nagmadali si Finn na tumawag kay Keith. Ama, nakatanggap lang ako ng balita na ang unang in-command ng militar ng Southlight ay malapit na dumating ngayon. Dapat ba nating ayusin ang isang bagay para dito? Tahimik na sumagot si Keith, may balita din ako. Ang pinag-uusapan ay ang dating pangalawang in-command, si Bellamy Blake. Bata pa siya, ngunit mayroon siyang kamangha-manghang mga nakamit sa militar sa kanyang oras sa Euro-American battlefield. Maghahanda na ako at tanggapin ko siya mismo. Magmadali at harapin ang problema sa iyong sarili. Kailangang maghanda ang mga Yates para sa malaking kaganapan na ito. Wala kaming oras upang maglaro kasama ang ilang maliit na prito. Tama, panigurado, ama, pinili ko ang mga lalaking ito sa aking sarili. Alam ko na ang gagawin. Malamig na tumawa si Finn, siya ay hindi nasiyahan sa kay Harvey dati, at ang tanging kadahilanan na hindi siya kumilos kagabi ay dahil hindi nagbigay ng ganoong order si Keith. Ngayon na ibinigay ni Keith ang utos, hindi gagawin ni Finn na magpakita ng awa. Hindi titigil si Finn hanggang sa mawala si Harvey sa kanyang pangunahing pangangailangan. Sa mga mata ni Finn, maaari siyang makitungo sa isang taong katulad ni Harvey na may isang kamay lamang. Tulad ng para sa pagbugbog ni Harvey kay Jacob, hindi nagmamalasakit si Finn tungkol doon. Si Harvey ay may ilang kahangahangang hilaw na lakas. Siguro ay nagsanay siya sa ilang boxing gym dati. Paano niya maihahambing ang kampyon ng labanan ng liga sa puwersa ng pulisya tulad ko? Inisip ni Finn na ang pagpatay kay Harvey mismo ay labis na labis. Nagbibigay siya ng labis na kredito kay Harvey, di nagtagal, lumabas si Finn kasama ang kanyang mga tauhan. Samantala, dumating si Keith sa Buckwood Airport, medyo maraming makapangyarihang mga numero mula sa Southlight ay nagkaroon na dumating din doon, maging sa publiko man o pribado. Lahat ng tao ay nagkaroon ng balita sa pamamagitan ng kanilang mga mapagkukunan patungkol sa pagdating ni Bellamy Blake ng kaunting mga araw na mas maaga. Si Sheldon Xavier, Kyle Quinlan, pati na rin ang iba pang mga elite ay nasa airport silang lahat.
Gayunpaman, wala sa mga puwersang militar ng Southlight ang nandoon sa kasalukuyan. Hindi pa opisyal na hinirang si Bellamy Blake. Ito ay hindi angkop para sa kanya upang matugunan ang mga ito. Kalahating oras ang lumipas, lumitaw ang isang matangkad na tao sa isang tracksuit mula sa daanan ng VIP. Mukhang nasa 30s siya, may aura ng isang bihasang veterano. Ang kanyang mukha ay nagbigay ng maraming bakas ng mga pilat. Maliwanag na natanggap niya na sila ang pumatay ng libu-libong tropa, bago bumalik ang natitira sa kanilang katinoan, si Keith ay agad na lumakad papunta sa kay Bellamy na may ngiti. Commander Blake, ako, ang pangatlong utos ng Southlight, dumating dito upang batiin ka. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong mga idol sa patuloy sa pagsuporta sa ating YouTube channel JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1066. Si Bellamy Blake ay nahuli ng ilang sandali, at matapos tingnan ng mabuti si Keith Yates, siya ay naalala na sinabi, "Oh, ikaw, Sir Yates. Pagaman galing ako sa militar ng Gangnam, narinig ko ang pangalan mo." Talaga, si Keith ay mukhang nasa sabik, pakiramdam na labis na pinarangalan. Paano niya malalaman na si Bellamy din dati ay sinanay ni Harvey? Narinig ni Bellamy siya dahil siya ay tiyuhin ni Mandy Zimmer. Inisip ni Keith na kilalang kilala ang kanyang pangalan, at sinabi niya sa ngayon, "Commander Blake, hindi bale, paano ang tungkol sa pagpunta sa aking bahay upang magkaroon tayo ng isang chat? Naghanda ako ng magaan na pagkain." Ngumiti si Bellamy at sinabi, "Huwag itong banggitin, Ginoong Yates. Hindi pa ako ang commander. Kailangan kong maghintay para sa formal na appointment. Kaya, hindi angkop para sa akin na makilala ka sa sandali. Bukod dito, narito ako upang hanapin ang aking dating higit na mataas. Kaya, pasensya na, narito si Sheldon Xavier at iba pa." Sa sandaling ito, siya ay nahuli nang marinig niya ang mga salita. Nagulat siya at sinabi, "Commander Blake, maaari bang ang iyong superior ay ang maalamat?" Taimtim na sinabi ni Bellamy, "Ito ang punong tagapagturo mula sa Sword Camp. Dahil nagretiro na siya ay nakatira sa Southlight. Nakapagtrabaho ako sa South Military Department dahil sa kanyang rekomendasyon. Sa makatuwid, ang unang bagay na gagawin ko pagdating ko dito sa Southlight ay ang bisitahin siya." Lahat ng naruroon ay napasinghap sa sinabi ni Bellamy sa kanyang mga salita. Ang punong tagapagturo mula sa Sword Camp ay nasa Buckwood. Kabilang sa karamihan ng tao, tanging ang mga mata ni Sheldon ay kumibot. Siya ay alam ang totoong pagkakakilanlan ni Harvey. Hindi niya alam kung anong maramdaman sa sandaling ito. Ito ay dahil hindi niya inaasahan na ang punong tagapagturo ay may isang mahalagang lugar sa malaking puso ng boss. Sa pamamagitan lamang ng isang salita ng rekomendasyon ay maaaring siyang gawin ang isa na kanyang dating subordinate na maging commander, ang first in command ng Southlight ang kagawaran ng militar. Tulad ng sinasabi ng kasabihan, kahit na wala siya rito, siya ay maaari pa ring iikot ang sitwasyon sa isang salita lamang. Ikinalungkot ito ni Sheldon ng kaunti sa sandaling ito. Naisip niya na marahil ay wala si Harvey ng maraming mga koneksyon sa korte mula nang siya ay nagretiro para sa maraming taon. Hindi niya inaasahan, maaaring baguhin ni Harvey ang isang kapalaran ng tao na may isang salita lamang. Nagsisimula siyang magtanong ng kaunti sa ganitong sandali. Tama ba o mali na ang Xavier iginiit ng pamilya mula sa Walls Inn na hayaan si Yvonne Xavier na pakasalan si Chris Leo, ang prinsipe ng pamilyang Leo? Ang bawat tao sa lugar ay nagpalitan ng mga sulyap dito sandali. Paunang sinabi ni Keith, "Commander Blake, dahil bibisitahin mo ang punong tagapagturo, pagkatapos ay ihahatid kita." Lamang kapag si Bellamy ay malapit ng tumanggi, si Keith ay mabilis na sinabi, "Huwag tumanggi ng mabilis. Maraming tao ang dapat alam ang tungkol sa balita na pumunta ka rito sa Buckwood ngayon." Abala sina Elder Xavier at Elder Quinlan. "Sa tingin ko wala silang oras upang may padala ka. Ngunit nangyari na ako ay walang ginagawa ngayon. Bukod dito, ako ang namamahala sa mga sistema ng pulisya ang mga istasyon sa gobyerno ng Southlight. Meron akong inayos na mga tao at gumawa ng buong pag-aayos upang matiyak na makakarating ka sa iyong patutunguhan ng maayos nang hindi inaabuso ng iba.
Nag-isip sandali si Bellamy ngunit tumango, hindi niya opisyal na kinuha ang post. Sa gayon, siya ay hindi magamit ang mga tao mula sa Southlight Militar. Ang pagpapalam kay Keith at sa mga tao rin mula sa pulisya na magpapadala sa kanyang destinasyon ay maaaring mabawasan ang maraming problema. Okay, pagkatapos ay mangyaring, Sir Yates, Elder Xavier, Elder Quinlan, makita ko kayo sa seremonya ng appointment. Wala nang masabi sina Sheldon at Kyle nang nakikita ang eksenang ito. Si Keith ay walang kahihiyan na bumabalot sa kay Bellamy, pareho silang nagmula sa nangungunang 10 pamilya. Sa sandaling ito, nagmamalasakit pa rin sila sa kanilang karangalan at maaaring yumuko bilang mababang bilang Keith. Sa sasakyan, magalang na nagtanong si Keith, Commander Blake, saan tayo pupunta? Sa Gardens Residence. Sinabi ni Bellamy Blake, hindi nakakagulat kay Keith nang marinig niya ang mga iyong salita. Ang Gardens Residence ay ang pinakamataas na pamayanan sa buong Buckwood. Sino ang punong tagapagturo na ito? Kahit na nakatira siya sa pag-iisa pagkatapos magretiro, tanging ang isang lugar na tulad nito ay maaaring tumugma sa kanyang katayuan. Tumigil si Bellamy sa pagsasalita matapos itong sabihin. Ito ay talagang si Harvey York na inirekomenda siya upang maglingkod sa Southlight. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang elder ng hukbo ay sinusubukan pa rin na kumbansihin si Harvey na maging commander ng 9 na kagawaran ng militar, ngunit tinanggihan ni Harvey ito. Sa panahon ng mga dialogo sa pagitan ng parehong mga partido, karaniwang binanggit ni Harvey na mabuti si Bellamy. Sa makatuwid, si Bellamy ay na-promote sa panahon ng pagpapalitan ng mga posisyon sa militar sa oras na ito. Nagpapasalamat si Bellamy dahil dito, hindi lamang ang punong tagapagturo ang nag-alaga sa mga kapatid noong siya ay nasa larangan ng digmaan, ngunit inaalagaan pa rin niya sila kahit na matapos siyang umalis sa militar. Dumating si Bellamy sa oras na ito upang maipahayag ang kanyang pasasalamat. Sa kabilang banda, inaasahan din niya na ang punong tagapagturo ay bibigyan siya ng tagubilin at ilang payo. Samantala, sa Gardens Residence, naglalakad si Finn Yates kasama ang isang dosenang inspector. Ipinakita nila ang kanilang mga trabaho na pumasa nang pumasok sila, at ang mga profesional na security guard ay hindi naglakas loob na pigilan sila. Si Mandy Zimmer ay lumakad sa hardin kasama si Halsey Lowe, nakakarating lamang sa Buckwood, ay nag-uusap ng mga countermeasure. Nagulat si Mandy nang makita niya si Finn na nangunguna sa koponan doon. Sinubukan ni Halsey na pigilan siya mula nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Finn. Mandy, madali lang. Ang mga taong dumating dito ngayong oras ay mula sa istasyon ng pulisya. Pangunahin sila dito para sa nangyari kagabi. Malamang nadadalhin si Harvey sa istasyon ng pulisya. Hindi ka dapat makisali sa oras na ito. Kung ikaw ay dinala sa pag-iingat, sino ang makakahanap ng isang paraan upang mailigtas siya? Pagkatapos lamang ay kumalma si Mandy pagkatapos ni Halsey na mga tuwiran sa kanya. Gayunpaman, hindi siya mapakali at hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makita nina Lillian Yates at Simon Zimmer ang mga tao mula sa istasyon ng pulisya na nagmula sa itaas, agad silang tumakbo at nagtago. Hindi nila naisip na lutisin ang problema para sa kay Harvey. Inaasahan lamang nila na gagawin si Harvey na mabilis na dadalhin. Bang, 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 sa itaas na palapag ng Gardens Residence, si Harvey, na natutulog pa, ay ginising ng walang tigil na pagkatok ng pintuan. Pinuksan niya ng walang tiyaga ang pintuan sa isang malamig na ekspresyon. Harvey, matapang ka. Paano ka pa rin nakakatulog pagkatapos gumawa ng isang malaking pagkakamali? Nanloloko si Finn habang nakatitig siya sa kay Harvey. Ano ang ginawa ko? Hindi maitindihan ni Harvey, malinaw mong nalalaman na ang Regency Enterprise ay ang sidekick ng pamilyang Yates. Gaano ka pa rin manggahas na masira si Jacob Warner? Hindi mo ba hinahamon ang pamilyang Yates? Tila dumating si Finn para sa kanyang personal na sama ng loob. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay mukhang madilim. Sila ay nakatitig kay Harvey na parang patay na si Harvey. Ang kapangyarihan ng pamilyang Yates sa Southlight ay napakahusay.
Kahit na ang first in command ng Southlight General Police Station ay kay Keith na subordinate. Kaya paano kung kumilos si Finn sa isang maliit na mapagmataas ngayon? Nasanay silang lahat, tumawa si Harvey nang marinig niya ang mga sinabi ni Finn. Ikaw, ang pamilyang Yates, ay wala sa aking mga mata. Kung hindi ito para sa kapakanan ni Mandy, ang pamilyang Yates ay maraming beses ko nang pinatay. Gayun din, patuloy kang nakalawit sa harap ko, naghahanap ka ng kamatayan, tama. Harvey, mayroon kang ilang mga bola. Sa pagsasabi nito, ay natatakot ka na hindi kita papatayin. Galit na galit si Finn. Walang sino man ang nang-ahas na mang-insulto sa pamilyang Yates sa kanilang teritoryo, ang Southlight. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong mga idol sa patuloy sa pagsuporta sa ating YouTube channel JC Entertainment. Maraming salamat po. Lamang kapag si Finn Yates ay sobrang galit na siya at malapit ng kumilos, dumating na ang kotse ni Keith na nagpadala kay Bellamy Blake sa Gardens Residence. Umaba si Bellamy sa sasakyan sa gate ng pamayanan. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Salamat, Sir Yates." Ngunit ang pagkakakilanlan ng Chief Instructor ay nangungunang lihim. Kaya, hindi kita maaaring anyayahan sa loob. Ayos lang. Makikita ko pa rin ang Chief Instructor at makaharap sa seremonya ng appointment. Si Keith ay napakamagalang at hindi nang ahas na magpadala ng kahit sino na para sumunod sa kay Bellamy. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang tao sa loob ay mga malaking mga boss ng militar. Hindi magawa ng pamilyang Yates na kayang masaktan sila. Gayunpaman, hindi agad umalis si Keith. Sa halip, inutusan niya ang guard sa tabi, na walang ibang taong pinapayagan na pumasok at umalis. Si Commander Blake ay lalabas pagkatapos ng ilang sandali, at pagkatapos ay magpapadala ulit siya palayo. Samantala, sa pintuan ng bahay ni Harvey tumingin si Finn kay Harvey na may malamig na mga mata at sinabi, "Orihinal na, ang isang walang katulad mo ay hindi karapat-dapat sa aking personal na pindutin ka. Ngunit hindi mo alam kung saan ka nakatayo, at ikaw ay pinukaw muli ang pamilyang Yates. Ibinigay ang aming mga relasyon sa pamilya, kung lumuhad ka at gumapang at pagkatapos ay makipagdiborsyo kay Mandy, maaari kong isaalang-alang ang pagpapalam na umalis ka." Si Harvey ay tumingin kay Finn nang walang pakialam. Siya noon biglang humakbang at nagbigay ng backhand na sampal. Sampal, malakas at malutong ang sampal. Si Finn ay nasa isang madilim, at hindi siya maaaring gumanti. Lahat sila ay nagulat, kasama na ang mga inspector sa likod niya. Paano nangyari iyon? Si Finn ang kampyon ng pulisya na nakikipaglaban sa liga. Napakahusay niya na karaniwang hindi maging isang problema para sa kanya na harapin ang 10 tao lamang. Gayunpaman, paano siya hindi nakatakas sa live-in-in-law na backhand na sampal ngayon? Mahabang panahon din itong napagtanto ni Finn na may sumampal sa kanya. Dahil sa kanyang katayuan, sino ang maglakas loob na gumawa ng anuman sa kanya? Gayunpaman, siya ay nasample sa harap ng isang pangkat ng kanyang pinagkakatiwalaang mga subordinate sa sandaling iyon. Bukod dito, siya ay sinampal ng isang live-in son-in-law. "Maliit kang brat, mapang-akit ka, gaano ka katapang sa pagpindot mo sa third in command ng Buckwood Police Station? Sinasalakay mo ang isang opisyal. Patay ka." Ipinakita sa iyo ng Vice CEO Yates ang maraming paggalang, ngunit hindi mo ito pinapahalagahan. "Papatayin kita ngayon." Galit ang grupo ng mga inspector, at lahat sila ay nais na magmadali patungo sa kay Harvey. Anuman, hinimas ni Finn ang kanyang kamay at sinabi ng malamig, "Gagawin ko ito sa aking sarili." Sa susunod na sandali, agad na nakakuha si Finn ng momentum, at pagkatapos ay nanginginig ang kanyang katawan. Ang nag-iisang kanyang paa ay sumiksik sa kabaligtaran, at siya ay lumubog ang kanang kamay niya sa dibdib ni Harvey. Ang suntok na ito ay puno ng lakas. Kung tumama ito sa isang tao, ang mga ordinaryong tao ay malamang na mamatay ng nag-iisang suntok na iyon. Malinaw, si Finn ay walang balak na maawa, masasabi lamang na karapat-dapat siya sa pamagat ng kampyon ng Liga ng Pakikipaglaban sa Pulisya. Tumayo si Harvey habang nakaharap sa suntok na ito na parang siya ay hindi maaaring gumanti, na parang natatakot siya rito.
Ang puso ni Finn ay napuno ng lamig. Siya ay tiwala na ang lahat ng mga buto-buto ni Harvey ay masira sa pamamagitan ng kanyang suntok. Pagkatapos, kapag ang suntok ni Finn ay malapit nang makarating sa dibdib ni Harvey, biglang sumugod ang isang figure mula sa elevator papunta sa kanilang tagiliran. Pinato niya ang palso ni Finn gamit ang kanyang likuran at pagkatapos ay marahas na binaluktot ito. Ang isang counterforce ay nagmula sa palso ni Finn. Maaari lamang siyang makaramdam ng isang puwersa na medyo malakas kaysa sa puwersa na ibinuhos niya ngayon na darating sa kanya. Ang lalamunan ni Finn ay mapait sa sandaling iyon, at siya ay nagsimulang maglabas sa bibig ng isang subaw ng dugo. Samantala, siya ay napa-atras ng 3 hakbang pabalik bago napatetag ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, si Finn ay hindi makapaniwala. Siya ay nagulat nang makita si Bellamy, na lumitaw sa pinangyarihan sa kung saan. Pinigyan ni Harvey York si Bellamy Blake ng isang nagulat na hitsura. Hindi niya inaasahan na darating siya, matagal nang hindi nagtagal si Bellamy sa sword camp. Bukod dito, sikat siya sa kanyang diskarte at taktika, hindi para sa kanyang lakas. Gayunpaman, kahit na, ang lahat sa sword camp ay ang hari ng armas. Sa mga lumabas sa sword camp ang lahat ay kamanghamanghang. Kahit na si Finn Yates ang kampyon ng pulisya sa labanan ng liga, ang agwat sa pagitan ng dalawang panig ay hindi mailalarawan. Ngunit pagkatapos ay muling, maswerte si Finn, kung hindi siya pinigilan ni Bellamy sa kritikal na sandali, patay na sana si Finn ngayon. Mapang-akit, dahil sa iyong uniforme, dapat kang mula sa istasyon ng pulisya, tama. Ang mga tao mula sa istasyon ng pulisya ay simpleng umaatake sa mga ordinaryong tao. Nilalabag mo ang batas, isinasaalang-alang ang isang paglala ng isang pagkakasala. Nakakatawa ang kutis ni Bellamy. Hindi niya naisip na ang burokrasya sa Southlight ay ganito kagulo, at may mga tao mula sa istasyon ng pulisya ang gumagawa ng mga bagay na tulad nito. Pinunasan ni Finn ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig at sinabi ng malamig, "Kaya, saan ka napunta mula sa nosy? Bagaman ikaw ay isang Panginoon, hindi mo ba nakikita na may pinangangasiwaan ang pulisya na kaso? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng paghadlang sa amin mula sa paghawak ng kaso?" Sumigaw ng malakas si Finn at sabay na kinuha ang baril na dinala niya sa kanyang holster. Ang safety lock ay tinanggal, at direktang itinuro ang nozzle sa noo ni Bellamy. Ang eksenang ito ay nagpagalit kay Bellamy. Ang mga inspector na ito ay masyadong mapangahas. Ang baril ay kinuha palabas ng casual lang. Hindi nila ito magagawa sa mga ordinaryong tao, pabayaan ang taong nasa harap nila ay ang sikat na punong tagapagturo ng sword camp. Bakit? Pinaplano mo bang bumaril? Ang paggawa nito sa malawak na liwanag ng araw, wala ka bang paggalang sa batas? Tumingin sa kanya si Bellamy na may malamig na tingin. Tumawa si Finn at sinabi, "Sa palagay mo ba ay hindi ako maglakas loob? Ako ang prinsipe ng pulisya sa Southlight. Ako ang itaas ng batas. Pinaghihinalaan ko ngayon na ikaw ay isang gangster at ikaw ay basura niya dito. Ako ay dadalhin ka rin sa istasyon ng pulisya. Kung tututol ka, may karapatan akong patayin ka sa lugar. Huwag kang maglakas loob." Sumigaw si Bellamy, "Maaari mong subukan at makita kung maglakas loob akong gawin ito o hindi." Si Finn ay sumigaw at malapit nang gawin ito. "Itigil mo yan." Sa sandaling ito, isa pang elevator ang nagbukas, at may isang taong yumuko. Walang malay si Finn at nakita si Keith na paparating. Tulad ng nangyari, ang inspector na nagbabantay sa ibaba ay naisip na pinangunahan ni Keith ang kanyang koponan upang suportahan si Finn, ganoong dinala niya siya. Gayunpaman, sa sandaling umalis si Keith mula sa elevator, sobrang nagulat siya sa eksena nang siya ay itinuro ng kanyang anak na lalaki ang kanyang baril sa noo ni Bellamy. "Ama, hindi ko ba sinabi na mahawakan ko ang problema dito? Mas mahusay kang pumunta ng mabilis at sunduin ang mga tao sa paliparan, huwag palampasin ito." Nagsalita si Finn sa sorpresa, "Ayos lang ako dito. Malapit na kaming ilayo si Harvey, ngunit hindi ako sigurado kung saan nagmula ang gangster na ito. Kukunin kong ilayo si Harvey matapos kong patayin siya.
Mas tiwala si Finn sa sandaling ito na nakikita ang kanyang ama na darating at malapit nang hilahin ang gatilyo ng baril. Gayunpaman, biglang humakbang si Keith at nagbigay kay Finn ng isang malaking sampal sa mukha bago niya magawang hilahin ang gatilyo ng baril. Ang ngipin ni Finn ay lumipad sa oras na ito habang sinasampal siya. Natigilan siya muli. Ano ang nangyayari? Sinampal siya ni Harvey. Paano siya sinampal ng kanyang ama? Ama, wala ka sa iyong isipan. Ano ang ginagawa mo at sinampal mo ako? Hindi sinasadyang sinabi ni Finn. Itinuro ni Keith kay Finn na may nanginginig na mga daliri at sumigaw sa galit, ikaw na hinayupak ka, magmadali at alisin ang baril. Hindi mo ba alam kung sino ito? Ito ay si Commander Bellamy Blake, ang isa sa magiging unang in-command sa kagawaran ng militar sa Southlight. Kabanata 1070. Ano? Umalik si Finn Yates sa takot, mukhang natatakot siya matapos itong marinig. Ang mga inspector na sumunod sa kanya dito ay napasinghap, pakiramdam na parang nababaliw sila. Ano ang nangyayari? Isang casual na dumaan lang ay matapang na tumalon mula sa kahit saan ay ang susunod na first in command ng Southlight Military Department. Ito ay walang alinlangan na isang gawa para sa paghanap ng kamatayan. Napagtanto ni Finn kung gaano kalaki ang isang pagkakamali na nagawa niya, at nanginginig siya sa sandaling iyon. Siyempre, ang pamilyang Yates ay isa sa unang mga pamilya ng klase. Gayunpaman, ang unang utos ng Southlight, ang kagawaran ng militar ay walang alinlangan na isang malakas at malaking shot. Ang pamilyang Yates ay hindi makakaya upang saktan siya. Ang pinakamahalaga, sinabi lang niya na siya ang batas ng Southlight, ito lang. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Finn kung ano ang isang malaking pagkakamali na nagawa niya. Ang pagkakamaling ito ay maaaring agad na maging sanhi ng pamilyang Yates na mawala mula sa Southlight. Matapos malaman ang ugnayan sa pagitan ni Keith at Finn, ngumisi si Bellamy, nakikita ko ito ngayon. Kaya, ang pamilyang Yates ay ang batas sa Southlight. Hindi nakakagulat na si Keith ay kailangang ipadala ako ng personal kaya, pinaplano mong hayaan akong patayin ng iyong anak kasama ang kanyang baril. Walang kabuluhan ka. Agad na nagdulot ang mga paa ni Keith na lumambot tulad ng halaya. Upang patayin ang first in command ng Southlight. Napakalaking pagkakasala. Sa sandaling iyon, mabilis na sumugod si Keith. Commander, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang aking anak na lalaki ay ginagawa lamang ang kanyang mga tungkulin. Hindi siya nakakasakit sa iyo at wala sa layunin ito. Mangyaring huwag dalhin ito sa puso. Gagawin ko siyang humihingi ng tawad sa iyo. Ang paggawa ng kanyang mga tungkulin. Okay, pagkatapos ay sabihin sa akin kung anong uri ng mga tungkulin ang ginagawa mo ngayon. Sabihin mo sa akin, malamig niyang sinabi. Ito, nagkatinginan sina Keith at Finn. Mahirap itong ipaliwanag ang bagay na ito. Ito ay dahil kasangkot ito sa interes ng pamilyang Yates. Kapag nais ni Bellamy na malaman, ito ay lubos na malamang na ang ilang mga bagay tungkol sa pamilyang Yates ay malalaman. Sa kasong ito ay isang nagwawasak na suntok sa pamilyang Yates. Sa makatuwid, tiyak na hindi nila masasabi ang katotohanan tungkol sa sandaling ito. Samantala, tinanggal ni Finn ang isang malamig na pawis at sinabi, Commander, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sinabihan kami na ang takas ay nagtatago dito, kaya gusto lang naming pumasok at tingnan. Isang takas. Sa tingin ko ikaw ang takas. Sinampal niya si Finn sa mukha sa galit. Gaano katindi ang sinabi ng taong ito na ang chief instructor ay isang takas. Iyon ay pagpapakamatay. Oo. Ako ang takas. Sa madaling sabi, lahat ay kasalanan ko. Mangyaring patawarin mo kami at hayaan na kaming umalis. Humingi ng tawad sina Keith at Finn na halos lumuhod sa kanilang tuhod. Hindi na makapaghintay si Keith na mabulabog si Finn hanggang sa kamatayan. Sa wakas ay nakilala niya si Bellamy, ngunit ang alibughang ito ay sinaktan siya ng kanyang anak. Humingi ng tawad sa akin. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin.
Dapat kang humingi ng tawad sa taong kasangkot. Hanggat maaari siyang magpatawad sa iyo, pagkatapos ay maayos ako dito. Agad na naintindihan ni Keith matapos marinig kung ano ang sinasabi ni Bellamy. Ito ay nagagalit si Bellamy dahil kay Finn na walang respeto. Galit siya dahil ang mga tao mula sa istasyon ng pulisya ay kumilos ng walang pag-asa at inabuso ang kanilang kapangyarihan. Sa sandaling ito, agad na yumuko si Keith at sinabi, "Harvey, magkamag-anak tayo. Mali kami dati. Kami ay nangangako na hindi ka na namin muling harapin pa sa hinaharap." Tila, ang lahat ng nagawa nila upang si Bellamy ay nasaksihan ng kanilang mga aksyon. Hinawakan ni Finn ang kanyang mga ngipin at yumuko. Sinabi niya, "Ito ay ang aming kasalanan." Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Tiningnan ni Harvey ang eksenang ito na may kalahating ngiti at sinabi ng walang pakialam, "Ibinigay ang aming mga relasyon sa pamilya. Kung ikaw ay lumuhod at gumapang, maaari kong isaalang-alang ang pagpapakawala sa iyo." Sa pakikinig kay Harvey na mayabang, sinabi niya talaga na ibalik ang eksaktong mga salita kay Finn. Nanginginig si Finn sa galit. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1071. Hindi mo ba siya narinig ang kanyang sinabi? Tumingin si Bellamy Blake ng malamig, hinawakan ni Finn Yates ang kanyang mga ngipin. Sa huli, siya pa rin ay lumuhod at umungol. "Ginoo York, pasensya na. Ako ay ipinapangako na hindi na ito mangyayari muli sa hinaharap." Nang makita siyang lumuhod at gumapang, naglabas si Harvey ng 15 cents at itinapon sila sa harap ni Finn. Siya noon ay ngumiti at sinabi, "Mabuting bata. Mas mabilis kang lumuhod sa susunod. Gantimpalaan kita ng ilang higit pang dolyar." "Ikaw." Nanginginig si Finn sa galit. Alam niya iyon, hinihimok siya ni Harvey ng may layunin. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hindi mawala sa harap ni Bellamy. Natuwa si Bellamy sa pagtingin sa saloobin ni Finn at sinabi, "Lumabas. Huwag muna ako susundan sa bagay na ito ngayon." Sa kasamaang palad, si Keith, natapos ang kanilang pagkakaibigan dito. Naramdaman ni Bellamy na marami na siyang binigay kay Keith na paggalang. Kung ang mga taong iyon ay manggahas na manggulo sa punong tagapagturo sa ibang mga lugar, papatayin niya ang kabilang partido. Ang pagkakaroon upang maitago ang pagkakakilanlan ng chief instructor ngayon, magagawa niya lang ito. Nagdilim ang kutis ni Keith. Sa wakas ay nakalapit siya kasama si Bellamy at malapit nang makilala ang chief instructor sa pamamagitan niya, ngunit hindi niya kailanman na inaasahan na ang mga bagay ay magiging ganito. "Okay, aalis muna ako. Huwag kang mag-alala, Commander Blake. Tiyak na tuturuan ko siya ng mas mahigpit sa hinaharap. Makita kita muli sa ibang araw." Umalis si Keith na may madilim na ekspresyon. Nang ang mga tao mula sa pamilyang Yates ay umalis, si Bellamy ay yumuko kay Harvey ng magalang at sinabi, "Ako si Bellamy Blake. Nice to meet you, Chief Instructor." Maingat na tiningnan ni Harvey si Bellamy. Ngumiti siya pagkatapos at sinabi, Okay, nagretiro na ako. Ikaw ang magiging commander ng Southlight Military sa lalong madaling panahon. Huwag gawin ito kapag nakikita mo ako sa hinaharap. Makakaapekto ito sa iyong prestihiyo." Taimtim na sinabi ni Bellamy, "Hindi ako nandito kung hindi para sa iyo. Ako ay hindi magiging nasaan ako ngayon. Siyempre, dapat akong mag-alok sa iyo ng aking paggalang, Chief Instructor." Inabot ni Harvey ang kanyang kamay at tinapik si Bellamy sa balikat. Sinabi niya, "Alright, itigil mo ang pakikipag-usap ng walang kaparirikan. Halika at uminom. Tumawag kay Ethan at Ray na magsama-sama tayo sa susunod na oras kung mayroon kang oras. Dapat tayong kumain ng magkasama." Samantala, sina Mandy Zimmer at Halsey Lowe ay napanood si Keith at ang iba pa na umalis. Parehas silang nagulat nang makita na si Harvey ay hindi naaresto. Hindi nila inalis si Harvey. Pwede yon pinatay si Harvey dahil lumaban siya. Nasimangot si Halsey, namutla ang mukha ni Mandy nang marinig niya ang mga salita ni Halsey. Mabilis siyang sumakay sa elevator, nabigla siya nang pumasok siya sa bahay. Ito ay dahil umiinom si Harvey at naninigarilyo sa sala kasama ang ibang lalaki.
Mabilis na tumayo si Bellamy nang makita niya si Mandy. Siya pagkatapos ay yumuko at sinabi, dapat itong si sister-in-law, tama. Ngumiti si Harvey at sinabi, oo, ito ang aking asawa, si Mandy Zimmer, at ito ang kanyang matalik na kaibigan, si Halsey Lowe. Kahit na nakaramdam si Harvey ng kaunting kakaiba na si Halsey ay dumating dito ang lahat mula sa San Francisco, ginawa niyang hindi magtanong. Magalang na sinabi ni Bellamy, sister-in-law, ako si Bellamy Blake, mula sa Gangnam. Ito ay isang karangalan na makilala ka. Ngumiti si Mandy at sinabi matapos makita si Bellamy sa magalang na hitsura, mabuti yon sa iyo, Mr. Blake. Dahil kaibigan ka ni Harvey, kung gayon ikaw ang aking kaibigan. Ang aking matalik na kaibigan ay nagmula din sa San Francisco, Gangnam. Ano ang isang pagkakataon? Magkasama tayo walang ibang hangarin si Mandy, ngunit nakuha ni Halsey ang maling ideya. Akala niya gusto ni Mandy na ipakilala sa kanya si Bellamy, samantala, maingat na tiningnan ni Halsey si Bellamy, at pagkatapos ay isang piraso ng paghamak ang sumabog sa kanyang mga mata. Lahat ng isinusuot ng taong ito, ay wala rito ang may tatak. Marahil siya ay mahirap din katulad ni Harvey, paano niya magustuhan ang taong tulad nito? Sa sandaling ito, naalala ni Mandy Zimmer ang isang bagay na mahalaga. Harvey, hindi ba ang pamilyang Yates ay may isang pangkat ng mga inspector ngayon? Pinigyan ka ba nila ng isang mahirap na oras? Taimtim na sinabi ni Harvey, gaano katindi ang pagbibigay nila sa akin ng mahirap na oras. Nang umalis si Finn, lumuhad pa siya at humingi ng tawad sa akin. Medyo namula si Mandy. Harvey, bakit ka pa rin nagsasalita ng ganito? Alam mo bang papasok ka sa malubhang problema kung kumalat ang mga bagay na tulad nito? Hindi ko nais na mangyari sa iyo ang anumang masamang mangyari sa iyo. Maingat na sinabi ni Harvey, honey, seryoso ako. Kung ayaw mong maniwala sa akin, tanungin mo si Bellamy. Nakita niya ito sa kanyang sariling mga mata. Si Bellamy Blake, na nasa tabi, ay sumagot pagkatapos sa pakikinig, sister-in-law, nandoon ako ngayon, at mayroon din akong ilang mga argumento kay Keith. Ang pamilyang Yates ay taimtim na humingi ng tawad at ipinangako iyon na ang mga katulad na bagay ay hindi na mangyayari sa hinaharap. Medyo nakaramdam si Mandy. Sa katotohanan, hindi niya ginawang maniwala sa isang salita na sinabi ng kaibigan ni Harvey. Gayunpaman, hindi niya ito sinabi dahil sa paggalang. Hindi masyadong naisip ni Halsey. Ngumisi siya sa ngayon, Mr. Blake, alam mo ba kung sino si Keith? Siya ang pangatlong utos sa Southlight. Ano ang iyong katayuan? Kwalipikado ka bang makipagtalo sa kanya? Papakinggan ka kaya niya? Ngumiti si Bellamy at sinabi, ngunit ang totoo, ginawa niyang pakinggan ako, at hindi siya nang ahas na tumanggi. Tumawa si Halsey, huwag maglakas loob na tumanggi. Sa tingin mo ba ikaw ang first in command sa Southlight? Walang pakialam si Bellamy, kahit na hindi ako ang first in command, hindi ako naiiba. Hindi naman talaga naniniwala si Halsey. Tumingin siya kay Bellamy na parang nakatingin sa tanga. Gustong-gusto ni Harvey na magyabang. Gustong-gusto din ng kanyang kaibigan na magyabang at mukhang hindi maaasahan. Pareho silang dalawa ay mga gisantes ng parehong pod. Samantala, nag-atubili si Mandy at tumawag sa Regency Enterprise. Maya-maya, mukhang nagulat siya at sinabi, Halsey, sinabi ng Regency Enterprise na gagawin si Harvey hindi naganap na mananagot pa. Sinabi rin nila na kasalanan nila ito ang bagay na ito. Patuloy silang makipagtulungan sa Silver Nimbus Enterprise, at tatalakayin ang mga benta sa lupa upang ipakita ang kanilang katapatan. Kaya sa lalong madaling panahon. Matagal nang naisip ni Halsey. Siya pagkatapos ay pinindot ang kanyang ulo. Nakita ko. Nagpadala ako ng isang mensahe sa kay CEO Hart ng Sky Corporation kaninang umaga, nagtatanong siya upang makatulong na malutas ang bagay na ito. Sa palagay ko ay nakagambala si CEO Hart sa bagay na ito. Hindi nakakagulat kahit na ang pamilyang Yates ay naiwan sa ganoong kritikal na sandali. Kaya, dahil dito, ang prestihiyo ng aming CEO, Prince York, ay tiyak na malaki. Sa wakas ay naiisip ni Halsey ang bagay na ito at nagluluksa.
Naisip niya na alam na niya ang katotohanan. Nilutas ni Prince York ang bagay na ito. Ano ang mayroon nito at gawin ng walang silbi na si Harvey? Pinakawalan din ni Mandy ang isang buntong hininga pagkatapos marinig ang mga salita ni Halsey. Pagkatapos nito, tiningnan ni Mandy si Harvey na may seryosong ekspresyon. Malaki ang utang natin kay Prince York muli. Dapat tayong makahanap ng isang pagkakataon upang pumunta at magpasalamat sa kanya. Ito ay sa palagay ko hindi kinakailangan. Si Prince York ay sobrang abala. Si Harvey ay walang pagsasalita at hindi alam kung paano ipaliwanag. Sa katunayan, tama si Halsey. Si Prince York ang isa na naglutas ng bagay na ito. Gayunpaman, kung inamin niya na siya ay si Prince York, hindi. Tiyak na hindi sila maniniwala sa anuman dito, ngumiti lamang si Bellamy sa gilid at walang sinabi. Sinabi ni Mandy na may isang seryosong tono, Harvey, paano natin gagawin ito? Dapat nating malaman kung paano magpasalamat at ibalik ang pabor. Dapat nating pasalamatan si Prince York. Sa maikling sasabihin ko sa iyo kapag nahanap ko ang pagkakataon. Walang magawa si Harvey. Maaari lang siyang tumango at sumang-ayon. Samantala, sa pamilyang Yates, sinabi na ni Keith ang lahat kay Lola Yates. Nakakatawa ang kutis ni Lola Yates. Siya ay sinasabi mo ba na hindi tayo maaaring manggulo kasama si Harvey sa oras na iyon dahil sa kay Commander Bellamy Blake? Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Oo, dahil kung hindi ako mali, si Commander Blake ang superior, ay ang buhay na alamat, ang punong tagapagturo ng Sword Camp, na nakatira din sa Gardens Residence. Sa lalong madaling panahon, si Commander Blake ay tiyak na madalas na pupunta doon. Kung alam niya na ang pamilyang Yates ay patuloy na magbibigay ng isang mahirap na oras kay Harvey, baka magalit siya. Tayo, ang pamilyang Yates, ay hindi kayang masaktan ang first in command ng Southlight Military, ang commander. Nagsisisi si Keith, masasabi lamang na tiyak na si Harvey ay isang maswerteng tao. Kahit na ang ganitong uri ng magandang bagay ay maaaring mangyari sa kanya. Sinasabing inupahan niya ang kanyang bahay. Tiyak na siya ay nagkaroon ng malaking kapalaran upang makapagrenta ng bahay sa parehong pamayanan ng maalamat na punong tagapagturo. Nag-isip sandali si Lola Yates at sinabi ng dahan-dahan. Ang kakulangan ng pagtitiis sa maliliit na bagay ay mahusay na mga plano. Tama ka. Hindi natin kailangang sirain ang ating malaking plano para sa isang walang silbing tao. Ano ang dapat gawin ng pamilyang Yates sa ngayon upang ayusin ang ating relasyon kay Commander Blake? Ito ay magiging mas mahusay kung makilala natin ang Chief Instructor ng maaga. Paano ito? Magpadala ka ng isang tao upang suriin ang pagkakakilanlan ng lahat ng mga nangungupahan na nakatira sa Gardens Residence at tingnan kung sino ang pinakamalamang na maging punong tagapagturo. Matapos kumpirmahin, mag-iisip tayo ng paraan upang makalapit sa kanya. Tumango si Keith at malapit ng sumang-ayon, si Finn, na humahawak sa kanyang dibdib sa sandaling iyon, ay nagsalita, Lola, Ama, ito ang mangyari. Ang isang commander ay nakakatakot ito. Ang maalamat na punong tagapagturo ay dapat na malabo ang pagkakakilanlan. Bukod dito, ang kanyang pagkakakilanlan ay nangungunang lihim. Dapat mayroon siya at handa ng maraming mga cards sa kanyang manggas. Kung magmamadali tayong magtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa ilalim nitong sitwasyon, ito ay isang hindi mababawas na bunga minsan at mapansin niya ito. Ito ay haantong sa pagkawasak ng pamilyang Yates. Nagpalitan ng sulyap sina Lola Yates at Keith sa pakikinig sa mga sinabi ni Finn. Ito ay dahil sa sinabi ni Finn na ginawa talaga ang mga kahulugan. Sinasabing ang lahat sa Sword Camp ay ang King of Arms, at ang Chief Instructor ay isang naglalakad na alamat at isang buhay na alamat. Ito ay talagang hindi angkop na magtanong sa kalooban. Tila dapat tayong gumawa ng mas maraming paghahanda at tingnan kung maaari tayong lumapit sa kanya sa panahon ng pagpapalitan ng seremonya ng pagtatanggol. Nag-isip sandali si Keith at sinabi, Finn, pakiusap, mabilis na tumawag sa Amerika at tanungin ang iyong kapatid upang bumalik gamit ang pinakamabilis na eroplano. Ha, Ama, bakit ganito?
Hindi maaaring gumanti si Finn ng kahilingan na iyon sa sandaling iyon. Taimtim na sinabi ni Keith, narinig ko na ang punong tagapagturo ng sword camp ay bata pa, na sa karamihan ng kanyang 20s. Single pa siya at walang asawa. Kung ang pamilyang Yates ay maaaring sakupin ng pagkakataon, kung gayon hindi ito magiging kasing simple ng pagiging matagumpay lamang. Magagawa natin ang lahat. Nagpakita si Finn ng isang ngiti sa kanyang mukha nang marinig ang mga salita ni Keith. Tama, kung siya ay maaaring maging bayaw ng punong tagapagturo, magagawa niya ang anumang nais niya sa buong bansa H. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang hinaharap. Hindi bababa sa kapag ang isang tulad ni Bellamy ay kailangang batiin siya ng magalang kapag nagkatagpo sila. Ulong ni Finn habang iniisip ito, Ama, kukunin kong gawin ang mga pag-aayos ngayon. Hihilingin ko kay sister na bumalik sa lalong madaling panahon. Samantala, sumimangot si Lola Yates at sinabi, Keith, maganda ang iyong ideya. Ngunit ang problema ay, hindi lang tayo ang magkakaroon ng ideyang ito pagkatapos. Bagaman na maganda si Phoebe, ang iba pang mga anak na babae mula sa mga kilalang pamilya ay hindi rin masama. Wala tayong gaanong kalamangan. Ang pag-aalinlangan ni Lola Yates ay napakamakatotohanan. Ang punong tagapagturo ay maaaring nakakita ng maraming kababaihan, at sinabi na tinanggihan pa niya ang isang Nordic Valkyrie. Mahuhulog ba siya sa pag-ibig sa anak na babae mula sa pamilyang Yates? Lumala ang kutis ni Keith Yates matapos marinig ito. Tama si Lola Yates. Tiyak na maraming mga tao na may parehong ideya. Sabihin na lang natin, si Sheldon Xavier at Kyle Quinlan. Ang 2 taong iyon ay pareho mula sa nangungunang 10 pamilya. Paano nila malalampasan ang pagkakataong ito? Hindi maihahambing ni Phoebe Yates sa mga anak na babaeng pamilyang Xavier mula sa Walsing at Quinlan family mula sa Georgia sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan at figurang nag-iisa. Biglang sinabi ni Finn mula sa tabi, Ama, talagang, may pagkakataon pa rin tayo. Hanggat matapang tayo, maaari nating hayaang matulog si sister kasama ang chief instructor at magkaroon ng kanyang sanggol. Pagkatapos, kahit na ang chief instructor ay hindi magpakasal kay sister sa huli, maaari pa rin nating makuha ang ating mga benepisyo gamit ang bata. Si Keith ay sumimangot at sinabi, ngunit sa kasong ito, ang reputasyon ng pamilyang Yates ay mawawala. Malamig na sinabi ni Finn, Ama, ang isang tao na may malaking ambisyon ay hindi mag-abala tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Kung ito ay maaaring matapos na, maaari kang maging isa sa mga matatanda sa hinaharap. At ako rin, ay nakatadhana upang tumaas at hayaan ang mga Yates na umunlad ang pamilya. Ang reputasyon ay hindi na mahalaga sa harap ng mga mahusay na benepisyo. Hindi mo ito makakain. Tumango din si Lola Yates at sinabi, magandang ideya. Finn, astig ka talaga. Kapag tumawag ka kay Phoebe, sabihin sa kanya na simula ng paghahanda para sa pagbubuntis at kumain ng anumang kailangan niyang kainin. Ang ating layunin ay upang gawin ang unang shot. Ang pamilyang Yates ay naghahanda, ang pamilyang Robbins pati na rin at ang pamilyang Cloud ay naghahanda din. Ito ay dahil ang pinakamalaking bagay sa Buckwood ngayon ay ang pagpapalitan ng seremonya ng pagtatanggol sa unang in-command ng militar. Kung sino man ang maaaring makalapit kay Commander Blake at sa punong tagapagturo ng sword camp sa panahon ng seremonya at kontrolin ang mga bagong pagbabago sa Southlight. Tulad ng para sa pamilyang Leo mula sa Hong Kong, si Chris Leo ay nagsimula na ring maghanda ng iba't ibang mga Kat-Anji tanging regalo. Para sa kanya, ang paglapit sa chief instructor ay isang pagkakataon para sa kanya upang lumipat sa isang mas mataas na posisyon sa loob ng pamilyang Leo. Kung hindi man, nabalisa siya na si Quentin York ay talunin siya kung siya ay walang pag-iingat at gagawing hindi kailanman magkaroon ng pagkakataon na magmana ng pamilyang Leo. Sa labas ng Buckwood, sa isang pribadong club, tila malabo sa labas ngunit may magandang kwarto ang panloob. Umupo si Stephen York sa sofa at tahimik na naghintay. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang pintuan ng clubhouse ay gumana ng pabukas, at pagkatapos ay isang figure sa isang hoodie ang lumakad. Walang malay si Stephen na tumayo matapos itong makita ang figure.
Pagkatapos ay yumuko siya at sinabi, "Pangalawang kapatid." Dahan-daang tinanggal ng tao ang kanyang takip, na nagbubunyag ng isang gwapong mukha. Ito talaga ang taong nawala at iniwan ang Buckwood para sa Hong Kong noon, ang pinuno ng sikat na apat ng Yorks, si Quinton York. Umupo si Quinton sa kanyang sarili at pagkatapos ay sinabi ng walang malasakit, "Stephen, pinabayaan mo ako. Matagal ka nang nanatili sa Buckwood. Hindi ang mga bagay lamang ay wala kahit saan, ngunit natalo din niya ang pamilyang Surrey. Pinaplano mo bang mawala ang lahat ng mga bagay na naiwan namin sa Buckwood?" Bumantong hininga si Stephen at sinabi, "Pangalawang kapatid, hindi ko ito kasalanan. Alam mo na mas mahusay kaysa sa akin kung gaano kahirap ito upang makitungo sa taong iyon. Ang lakas na mayroon ako sa kasalukuyan ay hindi pa rin magagawang ihambing sa kanya. Ngunit mayroon akong isang ideya. Magsalita," malamig na sinabi ni Quinton. "Narinig ko na ang taong iyon ay dadalo sa pagpapalitan ng seremonya ng pagtatanggol ng Southlight ang kagawaran ng militar. Kung ang balitang ito ay ipinasa sa ilang mga organisasyon sa labas ng bansa, may gustong tiyak na gumawa ng aksyon para sa atin." Sinabi ni Stephen na may ngiti. Tumango si Quinton at sinabi, "Okay, gagawin mo ito. Ngunit kailangan ding gumamit ng isang two-pronged approach, ang pagkuha sa Sky Corporation at mabawi ang kaluwalhatian ng mga Yorks. Pagkatapos pangalawang kapatid, sinasabi mo, magsimula tayo sa kay Ivan Xavier. Inihanda ko ito sayo, lumabas ka." Pumalakpak si Quinton. Isang matangkad at ang gwapong lalaki ay naglalakad sa likuran ng pintuan. Kabanata 1075. Sa Sky Corporation, si Ivan Xavier, na nakatapos lang ng kanyang mga tungkulin, inunat ang sarili nang tumunog ang kanyang telepono. Siya ay may kakaibang ekspresyon pagkatapos makita ang pangalan sa telepono. Maya-maya, isinabot niya ang telepono, may kotse na inihanda, at mabilis na umalis. Di nagtagal, nagtungo si Ivan sa Buckwood International Airport. Mga 2 oras ang lumipas, isang tao na nababagay sa katad na mga sapatos ang lumabas sa VIP na pasilyo at pumasok sa upuan ng pasahero ni Ivan. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Ivan noong nakita siya. Mabilis niyang nabawi ang kanyang pag-iingat, sinasabi, "Matagal na, Niall. Hindi mo ba pinalawak ang iyong mga abot-tanaw sa Amerika? Bakit bigla kang bumalik?" Ngumiti si Niall Robbins, sinusubukan na maabot ang kanyang kamay upang mahawakan ang buhok ni Ivan, ngunit iniwas niya ito. Hindi niya ito pinilit nang makita ito. Sa halip, siya ay ngumiti at sinabi, "Kahit na ang Amerika ay mabuti, ako ay inchik pa rin pagkatapos ng lahat. Nag-iisa lang ako sa Amerika sa mga nakaraang taon. Ito rin ay malungkot, kaya gusto kong bumalik ngayon. Hindi ko alam kung handa kang bumalik sa akin." Lumala ang kutis ni Ivan. Sinabi niya, "Niall, pumunta ako dito upang makita ka dahil tinatrato kita bilang isang kaibigan. Ngunit kung nais mong sabihin ang mga imposible na bagay na ito, pagkatapos ay hindi na tayo magkikita ulit." Tumawa si Niall matapos pakinggan ang kanyang mga salita. "Ivan, nagustuhan mo ako ng sobra noon. Kung hindi ito para sa akin na pumunta sa ibang bansa, sana tayong dalawa ay magkasama peren mula pa noong una. Pinibigyan kita ng isang pagkakataon ngayon. Dapat mong pahalagahan ito." Malamig na sinabi ni Ivan, "Hindi na kailangan. May sweetheart na ako ngayon. Dumating lang ako upang makita ka sa oras na ito para lamang sabihin sa iyo, na mangyaring huwag mo na akong guluhin muli sa hinaharap." Pinahid ni Ivan ang kanyang mga daliri matapos sabihin ang lahat. Si Niall ay kanyang senior sa kolehiyo. Ang gwapo niya at may talento. Hinabol siya ni Ivan nang siya ay nasa universidad. Gayunpaman, hindi alam ni Niall ang totoong pagkakakilanlan ni Ivan, kaya tinanggihan niya ito at sumama sa Amerika sa isa pang mayamang babae. Hindi niya inaasahan na babalik siya pagkalipas ng maraming mga taon. Nang matanggap ni Ivan ang tawag, sumama siya sa isang mindset upang ganap na makuha ang nakaraan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sabihin ni Niall ang mga iyong walang katuturan pagkatapos nilang magkita. Ngumiti si Niall, tinitingnan ang walang malasakit na hitsura ni Ivan,
Dahil ikaw ay walang puso at hindi mo nais na alalahanin ang nakaraan sa akin, pagkatapos ay kumuha tayo ng mga bagay na tama. Nagbago ang mukha ni Ivan nang makita niya ang larawan. Ang larawang ito ay dapat nakuha sa larangan ng digmaan, at ito ay napakamalabo. Gayunpaman, kahit na malabo ito, maaari pa ring makita ang protagonist sa larawan, isang tao na puno ng pagkalalaki. Hindi mahirap hulaan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Siya ang mito ng militar, ang buhay na alamat, ang punong tagapagturo ng sword camp. Ang pinakanagulat si Ivan ay kahit na ang protagonist sa larawang ito ay nagpakita lamang sa kanyang tagilirang profile, pamilyar pa rin siya dito. Harvey York. Si Harvey York, si Prince York, ay ang maalamat na punong tagapagturo ng sword camp. Kung ang larawang ito ay naikalat, marahil ay magdulot ito ng isang kaguluhan, maaaring magdulot ito ng malaking mga kahihinatnan. Ito ay dahil sa pagkakakilanlan ng chief instructor ay palaging nangungunang lihim. Matapos mabago ang ekspresyon ni Ivan, malamig niyang sinabi, "Niall, ano ang kahulugan nito? Walang espesyal, ibebenta ko sa iyo ang pelikula ng larawang ito, kapalit ng ilang pera upang makagawa ng isang nabubuhay." Si Niall na nagkibit balikat at sinabi ng walang pakialam. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1076. Si Ivan Xavier ay sumagot, "Niall, alam mo ba ang mga kahihinatnan ng larawang ito ay kumalat? Ang punong tagapagturo ay ang patron saint ng bansa H. Ang kanyang pagkakakilanlan ay top secret. Paano kung may nagpadala at pumatay sa kanya sa sandaling ilang mga dayuhang organisasyon ay malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Ikaw ay isang mamamayan ng bansa H. Paano mo magagamit ang ganitong uri ng bagay na nagbabanta sa akin? Nagbabanta sa iyo, Ivan, sobrang wala kang muwang. Ikaw ay kailangang mong malaman, kung ibebenta ko ang larawang ito sa Amerika, gawin mong alam kung magkano ang babayaran nila." Ngumiti si Niall Robbins, at pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang daliri at sinabi, "Hindi bababa sa $15 milyong." Gayunpaman, wala akong magawa kundi dumating upang hanapin ka. Ipinapakita nito na makabayan pa rin ako sa aking bansa. Pareho tayong matandang kakilala, kaya ayaw ko na walang katuturan. Gumagawa ako ng isang kahilingan. Kung matutupad mo ito, ako ay ipinapangako na ang mga negatibo ay ihahatid sa iyo." Si Ivan ay nanginginig sa galit sa ngayon. Sa kanyang mga mata, si Niall ay tunay na walang kahihiyan. Malamig na sinabi ni Ivan sa sandaling ito, "Ano ang kahilingan? Magkano ang gusto mo?" Ngumiti si Niall at sinabi, "Ivan, ikaw ay dating aking mapagkakatiwalaan. Hindi mo ba naiintindihan na hindi ako interesado sa pera?" Sa sandaling ito, ngumiti si Niall ng hindi maganda. Siya ay hindi kapos sa pera, hindi bababa sa ngayon. Binigyan na siya ni Quinton York ng $1.5 milyon nang tanungin niya siyang bumalik upang gawin ang bagay na ito. Hanggat ang mga bagay ay maaaring magtagumpay, 49% shares ng Sky Corporation ay mahuhulog sa kanyang mga kamay, na magpapahintulot sa kanya na umakyat sa tuktok agad. Ito ang kondisyon na tinukso kay Niall. Tila, si Niall ay po ni Quinton York na siya ay inihanda nang dumating siya sa Buckwood sa oras na ito. Ang larawang ito ay malinaw na ibinigay din sa kanya ni Quinton. Hindi sinabi ni Quinton kay Niall kung ano ang larawan na kinakatawan noong ibinigay niya ito kay Niall. Sinabi lang niya sa kanya ang gagawin. Gayunpaman, kahit na ang isang tulad ni Niall ay nakakaalam ng totoong kahulugan ng larawan, hindi niya kailanman isusuko ang larawan gamit ang kanyang likas na katangian. Ang mga taong katulad niya ay makasarili. Hindi nila gagawin na kahit ano ito ay hindi kapaki-pakinabang sa kanila. Sa kanyang mga mata, wala sa mundo ang higit pang mahalaga kaysa sa kanyang mga interes. Mga damdaming makabayan, na nagmamahal sa bansa at sa mga tao, ay biro lang sa kanya. Sa madaling salita, siya ay isang kumpletong basura ng mundo. Pinilit na kumalma si Ivan sa ngayon. Kung gayon, ano talaga ang gusto mo? Ngumiti si Niall at sinabi, "Narinig ko na ikaw talaga ay mahusay ngayon.
Nasa ibaba ka lang ng isang tao sa buong Sky Corporation. Sa mga oras na ito magkakaroon ka rin ng pribilehiyo na gumawa ng mga pagpapasya sa ngalan ng CEO, tama ba ako? Napansin ni Ivan ang isang bagay na hindi maganda. Gayunpaman, siya ay masasabi lamang ng mapait sa sandaling ito. Anong impyerno ang ibig mong sabihin? Hindi ba ako malinaw? Tinatanong kita, ikaw ba ang isa sa may kapangyarihan sa Sky Corporation? Huminga ng malalim si Ivan at sinabi, ako lang ang kalihim ng CEO. Nagpapasya lang ako ng isang bagay para sa CEO minsan. Narinig ko na ang iyong CEO, ang isa sa larawan, ay nagustuhan upang iwanan ang mga bagay para sa iyo upang magpasya. Bukod dito, buong tiwala niya sa iyo. Maraming mga bagay sa pangkat, hanggat tumanggo ka, itinuturing na pumasa, tama. Handa si Niall at nalaman ang mga detalye, ang kutis ni Ivan ay nagdilim. Sinabi niya, oo, tama yan. Tumawa si Niall, mabuti. Sinasabi ko ang kahilingan ko ngayon, makinig ng mabuti. Inaasahan kong makuha ang lahat ng shares ng Sky Corporation sa palitan ng $1. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Nagulat si Ivan Xavier nang sabihin niya ito, hindi nakuha ni Niall Robbins. Sinadya niyang ilipat ang Sky Corporation sa kanya nang walang pasubali. Niall, baliw ka ba? Alam mo ba kung ano ang halaga ng merkado ng Sky Corporation? Ito ay higit pa sa trilyon. At pinaplano mong bilhin ito para sa $1. Ano ang iniisip mo? Pinilit ni Ivan ang kanyang sarili na huminahon at tumugon sa isang malalim na tinig. Tumawa si Niall at sinabi, syempre, gusto kong bumili ng Sky Corporation. Ano pa, bukod, hindi ko kailanman kinuha ang mga benepisyo ng ibang tao para sa wala. Kaya, ang $1 na ito, kailangan mong kunin ito anuman ang nais mo o hindi. Siyempre, maaari mong tanggihan ang aking kahilingan. Ngunit tinitiyak ko sa iyo, sa oras na ito bukas, ang militar ng 5 mga pangunahing bansa, Amerika, ang imperyo ng araw na hindi magtatakda, Island Nation, Fighting Tribe, at India ay tatanggapin ang larawang ito. Sa oras na iyon, ang gagawin nila ay lampas na sa aking kontrol. Namutla ang mukha ni Ivan nang sabihin niya ito, siya ay isang miyembro ng nangungunang 10 pamilya. Sa gayon, siya ay napakalinaw tungkol sa internasyonal na impluwensya ni Harvey. Kapag nakalantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang epekto nito ay tiyak na magiging sakuna. Ang kanyang mukha ay naging mapatla sa ngayon. Sabi niya, Sr. Robbins, maaari ka bang magbago sa ibang kahilingan? Hindi ako ang nagpapasya na ibenta ang Sky Corporation. Ngunit hindi kita bibigyan ng masamang pakikitungo. Halimbawa, paano kung bibigyan kita ng $155 milyong? Tumawa si Niall matapos pakinggan ang mga sinabi ni Ivan. Siya pagkatapos ay sinabi ng malamig, Ivan, $155 milyong ay wala kong ihahambing sa Sky Corporation. Ito ay walang halaga. Anong ibig mong sabihin? Nagpapadala ng mga pulubi sa halagang iyon. Sinasabi ko sa iyo, malinaw na nagtanong ako. Sa gayon ang kasalukuyang sitwasyon ng Sky Corporation, ikaw ay tiyak na magkaroon ng isang paraan upang mailipat ang equity sa aking pangalan nang walang nakakaalam nito. Ikaw, lumala ang kutis ni Ivan. Ang iba pa malinaw na dumating ang partido. Pinakamahalaga, ang opisyal na selyo at pribado ni Harvey na selyo ay parehong nasa kanyang mga kamay ngayon. Kung ipinagkanulo niya si Harvey at nais niyang ilipat ang equity sa ibang tao, tiyak na magagawa niya ito ng madali. Ivan, isipin mo, alin sa dalawang bagay na ito ang nagdudulot ng mas malubhang kahihinatnan? Sky Corporation lang ito, ano ang malaking deal? Ngunit kung ang totoong pagkakakilanlan ng taong iyon ay nakalantad, ito ay nakamamatay. Hindi mo siya pinagtaksilan sa pamamagitan nito, ngunit sa halip ay pinuprotektahan mo siya. Maaari bang nais mong makita ang kanyang pagkakakilanlan na nakalantad? Nakikita siya na hinahabol ng hindi mabilang na mga dayuhang puwersa, at kalaunan ay namatay. Patuloy na tinulak siya ni Niall at hindi siya binigyan ng pagkakataon upang pumili. Well, bumalik lang ako dito para sa isang araw sa oras na ito.
Kung ako ay makita ang kasunduan sa paglilipat ng equity sa tanghali bukas, ang mga larawang iyon ay ipapadala. Bigyan ito ng pag-iisip. Malapit nang bumaba si Niall sa sasakyan matapos na nagsasalita. Alam niya ng mabuti ang psikolohiya ng negosasyon at alam kung paano lumikha ng tensyon para sa iba pang partido. Nabigla si Yvonne. Hindi niya sinasadya sinabi, "Pwede bang huminahon ka, at hayaan mo akong isipin ito. Isang araw ay hindi sapat. Bagalan. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon upang gumanap. Halika upang makita ako sa Presidential Suite ng Grand Hotel W ngayong gabi. Tandaan, maaari ka lamang pumunta sa iyong sarili. Sa kasong ito, maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa." Lumabas na si Niall sa sasakyan nang matapos siyang nagsalita. Hindi binibigyan ng pagkakataon si Yvonne na tanggihan ang kanyang alok, hinawakan niya ang kamay nang makalabas siya ng kotse. At sumakay sa Toyota Alphard. May isang tao sa kotse na nakatingin sa kanya nang walang pakialam, at ito ay si Stephen York. Mabilis na sumakay si Niall Robin sa kotse at naghintay hanggang sa umalis ang sasakyan sa Buckwood International Airport. Pagkatapos ay yumuko lamang siya at sinabi, "Young Master Stephen York." Ang lahat ay ginagawa ayon sa mga tagubili ni Young Master Quinton York. Ayon sa plano, ang beach na iyon, si Yvonne, ay tiyak na ilipat ang Sky Corporation sa aking pangalan sa loob ng 3 araw. Walang pakialam si Stephen, magandang trabaho. Magkakaroon ka ng iyong bahagi ng Sky Corporation, at maaari rin naming hayaan kang maging CEO. Kami, ang Yorks, ay magiging sa likod lamang ng mga eksena. CEO Robbins, panatilihin ang magandang gawain. Ikaw ay magiging mataas na isang tao sa Southlight sa hinaharap. Sumagot si Niall ng may kaguluhan, "Salamat, Young Master Stephen York, para sa pamumuhunan sa akin. Ako ay tiyak na ilabas lahat." Sa katotohanan, mayroon pa ring maliit na kaisipan si Niall sa sandaling iyon. Ayon sa plano, pagkatapos niyang makuha ang equity, siya ay ililipat ang 51% kay Stephen, at siya ay kukuha ng natitirang 49%. Gayunpaman, nakikita itong napakadali ngayon, si Niall ay mayroon ng ideya ng pagmamonopolyo ng lahat. Ano ang chief instructor? Ano ang sikat na 4 na mga Yorks? Wala sila. Kukunin ko ang equity at matulog kasama si Yvonne, ang beach na iyon. Mula noon, ako ang magiging numero 1 tao sa Southlight. Sino ang maglakas loob na guluhin ang paligid ko? Hindi naman bobo si Niall. Sinuri niya ang kay Yvonne na pagkakakilanlan sa pamamagitan ng kanyang mga channel. Siya ang apo ng unang utos ng Southlight, ang apo ni Sheldon Xavier. Hanggat makatulog siya sa kanya ng isang beses at umalis na may kasama ng isang maliit na katibayan, sigurado siya na hindi gagawin ni Sheldon na hindi siya kilalanin bilang apo. Kapag nakuha na niya ang pera at magkaroon ng pamilyang Xavier bilang isang taga-suporta, tiwala si Niall na kaya niya maging pinakamahusay sa pinakamahusay. Sa sandaling ito, kahit na siya ay nakayuko ng magalang sa harap ni Stephen, ang sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakataas ang mga labi. Tiningnan ni Stephen ang figure ni Niall at tahimik na ngumiti. Sa kabilang banda, si Yvonne ay mukhang mapotla sa ngayon. Hindi niya inisip na ang pinakamalaking lihim ni Harvey ay mahuhulog sa mga kamay ng isang tao na walang kahihiyan bilang si Niall. Para kay Yvonne, mas mahalaga ang kaligtasan ni Harvey kaysa sa kanyang buhay. Nais niyang protektahan si Harvey kahit ano paman. Siya ay hindi nahayaang mailantad ang lihim na ito. Ano ang dapat kong gawin? Kailangan ko bang ilipat ang lahat ng equity sa walang kahihiyang kontrabida sa likuran ng CEO? O, dapat ko bang ipaalam sa CEO ang tungkol dito? Hindi. Kung sakaling nagpadala si Niall ng isang tao upang maniktik sa akin, sa sandaling sinabi ko sa CEO, ang buong pakikitungo ay baka paputok ito, pagkatapos si Harvey ay nasa malubhang problema. Labis na nagkasalungat si Yvonne. Kasabay nito, siya ay naintindihan din ang layunin ni Niall nang papuntahin siya sa Grand Hotel W ngayong gabi. Ito ay malinaw na gusto niyang matulog sa kanya.
Dito lang sa paraan na mangako siyang bibigyan siya ng mas maraming oras. Gayunpaman, dalaga pa siya. Paano niya hahayaang samantalahin siya ni Niall? Ang puso ni Yvonne ay puno ng kawalan ng pag-asa sa sandaling ito. Pagkatapos ay bumalik siya sa Sky Corporation, si Yvonne ay wala na sa pag-iisip. Naisip niya na ang hindi mabilang na solusyon, ngunit wala sa kanila ang maaaring malutas ang bagay na ito ng maayos. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at sinubukan na i-dial si Harvey ng maraming beses. Gayunpaman, hindi niya ginawang gawin ito. Ito ay dahil alam niya ng mabuti na sa sandaling si Niall ay ginawa ang pakikitungo sa ilalim nito, ang mga kahihinatnan ay magiging sakuna. Hindi, may iba pang paraan. Kung patayin si Niall, ang mapanganib na kaisipang ito ay lumitaw sa isip ni Yvonne. Nabigla siya sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring ito ay ang pinakamahusay na paraan. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya ito, maaaring magbayad siya kasama ang kanyang buhay para sa taong ito. Bigla, naging mas walang magawa si Yvonne. Maraming mga empleyado ang nakapansin na si Yvonne Xavier ay wala sa pag-iisip. Kahit si Ray Hart ay nakakaalam nito, partikular niyang tinawag si Harvey York. Maaari bang ito dahil sa sapilitang pag-aasawa ng pamilya Leo mula sa Hong Kong? Si Harvey ay medyo sumimangot, binalaanan niya ang pamilyang Leo mula sa Hong Kong tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, hindi pa sila nagbigay ng tugon. Tila kinakailangan na putulin ang mga kamay at mga binti ng pamilyang Leo mula sa Hong Kong nang naunang maabot ang Southlight. Nagbulong si Harvey, gayunpaman, walang pagmamadali. Lahat ay malulutas ng magkasama sa pagpapalitan ng depensa ng seremonya. Sa kabilang linya, sa isang marangyang yate sa tabi ng dagat sa Buckwood. Si Niall Robbins ay nakasuot ng swimming trunks, yakap sa mga babae niya na nasa kaliwa at kanan sa cabin. Sa pagkakataong ito ay bumalik siya sa Country H, na mayroong isang mataas na posibilidad na mabilis siyang tumaas sa tuktok at maging numero 1 tao sa Southlight, na ginawa siyang sobrang nasasabik. Niall, tila talagang tinamaan mo ang jackpot sa oras na ito. Ang taong nakaupo sa tapat ni Niall ay isang taong nagngangalang Robert Anderson. Siya ay isang masamang pulis. Pinuksan niya ang kumpanya ng seguridad matapos na mapalayas mula sa serbisyo. Gumawa siya ng isang mahusay na trabaho sa kulay abo na lugar ng Buckwood. Mayroon siyang daan-daang mga security guard sa ilalim niya. Si Niall ay may magandang relasyon sa kanya noong nakaraan. Gagawin niya ang malalaking bagay sa oras na ito. Siyempre kakailanganin niya ng ilang mga makapangyarihang boss upang hanapin siya. Sa sandaling ito, hindi nagsalita si Niall. Siya ay sinipa ang isang malita. Maraming mga banknotes matapos itong buksan, na nagkakahalaga ng ilang $100,000. Umula ang mga mata ni Robert nang makita niya ito. Siya ay walang malay na sinabi, Niall, hindi, ang ibig kong sabihin ay kapatid Robbins, ito ba ang pera para sa akin? Sa sandaling ito, binigyan ng kahulugan ni Robert ang mga salitang pragmatiko at makatotohanan sa sukdulan. Matapos makita ang pera, naging mga kapatid sila ni Niall Robbins. Robert, ang maliit na halaga ng pera na ito ay wala. Kunin mo ito at ibigay sa mga kapatid bilang pera nila sa bulsa. Dapat sundin ako ng lahat sa hinaharap. Lahat tayo ay gagawa ng kapalaran. Si Niall ay maaaring ituring bilang isang tao. Sa gayon, siya ay alam ang prinsipyong walang sakit, walang pakinabang ng maayos. Kung nais niyang mamonopolyo ang lahat ng mga shares ng Sky Corporation, dapat mayroon siyang isang pangkat ng may kakayahang mga thug sa ilalim niya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nag-atubiling magbayad ng maraming pera ngayon. Tiningnan ni Robert ang pera sa harap niya at mabilis na yumuko, Brother Robbins, ikaw ang magiging aming malaking kapatid sa hinaharap. Gagawin namin ang anumang hiniling mong gawin natin. Kailangan mong akayin kami upang makagawa ng isang kapalaran. Kumuha si Niall ng isang pagbuga ng usok mula sa kanyang sigarilyo at sinabi, huwag mag-alala. Kung gumawa ako ng kapalaran, tiyak na hindi ko kakalimutan ang lahat ng mga kapatid. Ngayong gabi, gumanap ng maayos. Masisiyahan man tayo sa kasaganaan at kayamanan,
nakasalalay talaga ito ngayong gabi. Sa ngayon, pinalayas na ni Niall ang lahat ng mga kababaihan at pagkatapos ay pinag-usapan ang tungkol sa mga plano para sa ngayong gabi kasama si Robert. Hindi niya maiwasang sabihin sa sandaling ito, "Kapatid Robbins, ang beach na ito ay tiyak na isang bagay. Ngunit, hindi ito maaaring gawin siyang masunurin. Kailangan pa nating kumuha ng isang video. Maaari naming i-blackmail siya, at kailangan niyang gawin ang anumang nais namin sa kanyang kinabukasan." Umalik si Niall mula sa ibang bansa at dumalo sa maraming katulad na pagtitipon. Matapos pakinggan ang mga sinabi ni Robert, naisip niya sa isang mahabang at sinabi, "Okay, sumasang-ayon ako. Ngunit kung gagawin natin ito, pagkatapos mula ngayon, lahat tayo ay magkakasama." Tumawa si Robert at sinabi, "Brother Robbins, mabuting kapatid, isang matapat na tao. Napakabuti mo sa amin. Tiyak na ilagay namin sa mapanganib ang aming buhay para sa iyo." Ngumisi si Niall. Hanggat makakakuha siya ng sapat na benepisyo, ang isang babae ay wala. Laruan lang siya para sa kanya. Kabanata 1080. Di nagtagal, si Niall Robbins at iba pa ay gumugol ng maghapon na naglalaro sa luho ng yate. Pagkatapos nito, lahat ay nagpunta upang gumawa ng mga paghahanda ng paisa-isa ayon sa pag-aayos ni Niall. Natagpuan ni Niall ang isang kotse para sa kanyang sarili at dumiretso sa pangunahing pasukan ng Sky Corporation. Siya noon ay gumawa ng isang tawag kay Yvonne, oras na upang bumaba sa trabaho. "Mayroon ka na itinuturing ang aking kahilingan." Sinabi ni Niall na may isang ngisi. "Pupunta tayo sa Grand Hotel W upang makilala ka ngayong gabi." Nag-atubili si Yvonne ng mahabang panahon at sa wakas ay nagawa ng isip niya. Sa opisina, binuksan ni Yvonne ang drawer, at doon ay isang Kat-Angie tanging pambukas ng liham sa loob. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang hawakan na nanginginig, at inilagay ito sa kanyang handbag. Pagkatapos nito, umalis siya sa opisina na may isang madilim na ekspresyon. Ang eksenang ito ay ginawa ang lahat ng mga empleyado na pakiramdam na may kakaiba. Si Kalihim Xavier ay isang workaholic. Bakit siya nakakuhang umalis sa trabaho ng maaga ngayon? Pagdating niya sa ground floor ng parking area at nakita si Niall na naghihintay sa kanya ng may isang masamang ngiti, naging mas masahol pa ang kutis ni Yvonne. Gayunpaman, sumakay siya sa kotse pagkatapos kumuha ng malalim na hininga. Ang eksenang ito ay nangyari na nakikita ng front desk na babae, at sa lalong madaling panahon kumalat ang balita. Sobrang weird. Si Secretary Xavier ay palaging nagmamaneho sa kanyang sarili. Bakit siya uupo sa pasahero ng isang lalaki na upuan ngayon? Bukod dito, hindi siya mukhang maganda, hindi tulad ng pumapasok sa isang relasyon, ngunit higit pang tulad ng pagbabanta. Pwede bang may mang-abuso sa kanya? Di nagtagal, nakarating ang balitang ito kay Ray Hart, at siya ay agad itong iniulat kay Harvey. Hindi tama ang isang bagay. Mukhang may isang bagay at totoong nangyayari kay Yvonne. Nagbago ang ekspresyon ni Harvey, at mabilis niyang iniutos, "Pumunta at alamin kung saan pupunta ang kotse. Pupunta ako at makitungo sa bagay na ito." "CEO, huwag kang mag-alala. Tinanong ko na ang aking mga tao upang tingnan ito." Kasabay nito, naitulak na ni Niall sa pasukan ng Grand Hotel W. Sinabi niya ng malamig bago bumaba kay Yvonne, "Pumunta ka muna sa Presidential Suite. Tandaan mong maglinis ng kaunti. Aakyat ako pagkatapos kong iparada ang kotse." Nakakatawa ang kutis ni Yvonne. Gayunpaman, ginawa niyang walang sasabihin. Sa halip, huminga siya ng malalim at itinulak ang pabukas ang pintuan ng kotse upang umalis. Ang pagtingin sa slim figure ni Yvonne at ang desperadong ekspresyon sa kanyang mukha, ang psychosis ni Niall ay lubos na nasisiyahan. Nagpasya na siya, ang Sky Corporation, gusto niya ito. Si Yvonne, gusto niya ito. Tulad ng para sa larawang iyon, ilalantad din niya ito. Ito ay dahil masisiyahan lamang niya ang kayamanan ng Sky Corporation na may kapayapaan ng isip pagkatapos na mapatay ang tao sa larawan. Ang lahat ng ito ay dapat magsimula ngayong gabi. Naramdaman ni Niall na may isang hagdan ang humahantong sa kanya sa itaas, lumitaw ang bilog sa harap niya.
Si Ivan ay hindi mapakali sa presidential suite. Siya ay hawak ang hawakan ng sulat na pambukas sa kanyang handbag gamit ang kanang kamay. Mapatla ang mukha niya sa sandaling ito. Ang kanyang puso ay puno ng kawalan ng pag-asa at takot. Siya, na palaging nag-estratehiya sa lobby, ngayon ay nasa isang sobrang walang magawa na estado. Lamang kapag siya ay labis na kinakabahan, ang pintuan ay biglang bumukas ang presidential suite. Malas. Si Ivan ay walang malay na tumingin sa kanya, at sa kanya ay lumalala ang ekspresyon. Ito ay dahil maliban kay Niall, Robert, at ilang mga thugs ang sumunod din sa kanya sa sandaling iyon. Lahat ng mga taong iyon ay may masamang pagpapahayag sa kanilang mga mukha, at dinilaan nila ang kanilang mga labi habang naglalakad sila. Sila ay kumikilos tulad ng mga nakakatakot na perverts. Natakot si Ivan kaya tumalikod na ulit siya. Hindi niya sinasadyang sinabi, "Sino ka? Ano ang gusto mong gawin?" Tumawa si Niall. "Ivan, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito ay si Robert, at ito ang kanyang mga maliit na kapatid. Nais ng lahat na makipagkaibigan sa iyo ngayong gabi."